Maulan na araw mga kalakbay diwa. Panibagong kwento po tayo ngayon na pinamagatang Agimat sa Baryo ng Binawangan. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na kaagad natin ang kwento. Sa isang liblib na lugar ng Binawangan, Calabaka ay mayroong isang natatagong paraiso. Hitik sa mga bunga ang mga puno ng niyog at sagana sa mga likas na yaman ng karagatan at lupaing nakapalibot dito. Nakamamangha ang mga tanawing makikita na tila isang lupaing punong-puno ng sigla at kasaganaan. Taglay nito ang kakaibang misteryo sa mga taong ipinagbabawal na ipagamit dito. Bawal gumamit ng bawang sa nasabing baryo, hindi dahil sa mga aswang ang nakatira dito, kung hindi dahil sa ang halos mga taong nakatira sa lugar na ito ay mayayaman sa paggawaan ng iba't ibang klase ng agimat na yari sa mutya ng mga aswang na nagkakatawang hayop tuwing sumasapit ang kadiliman ng gabi. Maganda ito sa panlabas na kaanyuan. Halos hindi mo iisipin na dito ay mayroong isang nagaganap na karumaldumal na gawain bilang pag-aalay sa bisa ng inaalagaang agimat. Ang pinakamalakas na anting-anting na ito ay hawak ng isang matandang albularyo na nagngangalang Kapitan Baldo. Ang baryong ito ay nasa pangangalaga ng matandang ito bilang isang punong barangay. Siya mismo ang bumawal na gumamit ng nasabing sangkap sa pagluluto. Ito ay dahil sa kakaibang kaugaliang tinataglay ng mga taong naninirahan sa baryong ito. Kilalang malupit at pumapatay ng mga taong hindi sumusunod sa kanyang patakaran ang matandang ito. Pinagtatrabaho nito ang mga bata at babae sa kanilang lugar upang magsilbing pananggalang sa itinatagong kasamaan ng lugar. Parang isang kulto ang nagaganap dito dahil nagsasagawa sila ng mga pag-aalay ng mga dalagang birhen pa at walang karanasan sa pakikipagtalik. Kumukuha sila ng mga kabataang pulubi sa labas ng syudad upang palabasin sa husay at galing sa pakikipaglaban. Ang matitirang 5 matitibay na makakapasa sa mga pagsubok ay gagawing tagapagbantay at ang matatalo naman ay siyang iaalay sa kabilugan ng buwan upang magsilbing kapangyarihan ng agimat na nasa kamay ng matandang si Kapitan Baldo. Isa sa mahigit 20 palaboy na kabataan sa Maynila ang tiyempong nakasamang dukutin ng mga gumagalang puting ban sa nasabing lungsod. Si Danica na ulila sa kanyang ina't ama ay napabilang sa mga pulubing inalok ng maayos na matitiran at makakainan. Sinisilaw sila sa mga bagay na pinakaaasam nila dahil sa lugar daw na kanilang pupuntahan ay sagana sa lahat ng bagay. May bibigay raw sa kanila ang mga pinapangarap na kaligayahan na magkaroon ng matatawag na pamilya. Bata pa lamang itong si Danica nang magkahiwalay sila ng kanyang kapatid at nangakong babalikan daw siya upang kuhain. Ngunit 10 taon nang nakalilipas ay walang kuya ang dumating. Hanggang sa napagod na siya sa paghihintay at napagdesisyon na ngang sumama sa mga tao na nag-aalok sa kanila ng tulong. Noong una ay nagdadalawang isip siyang sumama dahil hindi niya lubusang kilala ang mga taong ito. Ngunit nang maalala niya na baka dito na niya mahanap ang kapatid, ay sinisigurado niyang makakatakas siya sa sandaling mapansing may kakaiba sa mga taong ito. At habang sakay sila ng van, ay biglang piniringan ang kanilang mga mata kasama pa ang ibang mga bata. Ito ay sa proteksyon daw para sa iba na magnanais na magpaampon din sa kanila. Naging sunod-sunuran sila sa mga lalaking kumuha sa kanila hanggang sa narinig ni Danica ang tunog ng sasakyang pandagat. Ang paghampas ng alon sa dalampasigan, lahat ay pasimple niyang pinag-aralan upang madali niyang matandaan kung saan siya naroroon. Maya-maya pa ay isa-isa silang inaalalayang makasampa ng bangka. Sa una pa lang ay duda na siya sa posibleng layunin ng mga taong ito.
Hindi ito isang pag-ampon katulad ng ipinapangako nila. Malinaw na isa itong mudos ng pagkidnap sa mga kagaya nila na walang pamilyang maghahabol. Sa isip ni Danica, nagkamali sila ng taong nakuha sapagkat isa siyang pulubi ay kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga taong gustong manakit sa kanya. Nagpakampante siya at patuloy na nakikiramdam sa mga sumusunod na mangyayari. Ang ipinagtataka niya ay kung bakit tila priso silang pinagsasanay sa kakaibang pakikipaglaban na ang kapalit ay sarili nilang mga buhay. Ang mga matatalo ay tinitisting ng mga bala ng baril habang suot-suot ang ginawa nilang mga agimat. Ubusan ng hininga, buhay laban sa buhay, matira ang matibay. Ngunit sa kasamaang palad, sa 20 mga kabataang nakasama niya, ay higit 10 na lang sa kanila ang natitirang buhay. Ang lahat ng mga natatalo sa laban at nasasawi ay ipinapakain sa alaga nilang buwaya na sinadyang itago sa ilalim ng sahig sa bahay ni Kapitan Baldo. Habang nagsasanay at malayang nakakalibot sa isla si Danica, ay pinag-aralan niya ang pasikot-sikot ng lugar. Doon niya naisip na nasa kulungan na sila ng mga weirdong tao na ang sinasamba ay ang Diyos na may 2 sungay na nakatira sa lupa. Ang lihim ng baryong ito ay unti-unti niyang napag-aralan. Dito niya na lamang bawal gumamit ng bawang at sa tuwing sumasapit ang pagdilim ng paligid, kailangan na ang mga tao ay nasa kani-kanila ng mga tahanan at walang nasa labas upang tumambay, dahil kung hindi at madatan ka ng aswang na igno ay mamamatay ka at matatagpuan na lang ang iyong katawan na may laslas ang leeg, dahil ang iniinom nito ay ang iyong dugo gamit ang matatalas nilang mga kuko. Ito ang tunay na kalaban ng antingerong si Kapitan Baldo. Nalaman ni Danica na dating mabait ang punong barangay, matulungin sa mga nasasakupan at madaling nalalapitan. Dahil sa may puso itong mapagmahal sa kanyang kapwa, kaya nga ibinuto siya ng taong bayan. Ayon sa kwentong narinig niya, namatay raw ang asawa nitong si Lambing. Ito raw ang tunay na nagmamay-ari ng pinakamalawak na pataniman ng bawang sa buong baryo. Yumaman ito dahil sa kasipagan ng babae. Ngunit namatay ito sa gitna ng malawak nitong pataniman. Kinagat daw ito ng isang uri ng aswang na kung tawagin nga ay igno. Magmula noon, naghanap si Kapitan ng maaaring pangontra sa aswang na ito, katulad na lamang ng agimat na hawak nito. Naniniwala ang mga taga-baryo na lumalabas daw ang nilalang na ito kapag nakakaamoy ng bawang. Kung kaya naman, hanggang ngayon ay pinagbabawal na nito ang paggamit ng bawang. Ito ay upang maiwasan na madagdagan pa ang napapatay ng aswang na ito. Dito na nga nagsisimula ang pangangalap ng mga batang may angking bilis at kakayahan sa pakikipaglaban, upang sa sandaling makaharap nila ang aswang na ito ay agad nila itong mapapatay gamit ang agimat na nilikha nito. Ang agimat ay gawa sa purong bato ng asin na kung tawagin sa kanilang lugar ay bukawa. Inilalagay ito sa kwintas at isinasabit sa leeg upang hindi raw kayang tablan ng matatalas nitong mga kuko na malaslasan ang sinumang may suot nito. Ngunit sa tinagal ng panahon ng paghahanda, tanging ang agimat lang na suot ni Kapitan Baldo ang nag-iisang epektibo at mabisang pangontra sa aswang na ito. Napatunayan ito ng subukan ng punong barangay na hamunin at kalabanin ito sa gitna ng kagubatan na napili niyang paglabanan. Ito rin ang nag-iisang saksi sa kung ano ang tunay na itsura ng igno. Ayon dito, ito raw ay may singkit at maliit na mga mata, kulay itim lang at walang kaputian. Mahahaba rin ang mga pangil na halos lumampas na sa ibabang labi nito, at kahawig daw ito ng isang kambing. Humuhuni rin ito ng nakakakilabot na katulad sa alulong ng isang asong nauulol. Magmula nang marinig iyon ng taong bayan, naging batas na ang bawat utos ni Kapitan Baldo. Maraming nagtangkang magpakita ng gilas sa harap nito upang magkaroon din ng anting-anting na tinataglay ng matanda. Ito ay kayang mawala ng bisa
gamit ang likido ng sukang gawa sa sabaw ng niyog. At kahit ang matandang may agimat sa katawan ay kaya ring mapahinto ang bisa niyon. Ngunit sa hindi may paliwanag na pangyayari, ipinagkakait iyon ng matanda at siya lang ang gustong makinabang. Hanggang sa nanguha na nga ito ng mga bata at walang isa man sa kanila ang nakalabas ng buhay at hindi na nakabalik pa sa kanilang mga pinagmulan. Kaya naman mas lumakas ang paniniwala na may mas pinaghahanda ang laban ang matandang kapitan. Sa wakas, lihim nang natutunan ni Danica ang iba pang mga uri ng pakikipaglaban. Pinagsama-sama niyang kakayahan sa paggamit ng palasong may lason. Sa bisa ng kamandag ng kobra, maaari na siyang tumakas kasama ang iba pang mga nakakulong sa lugar na yon. Ang kanyang mga kasamahan ay isasama niya sa pag-alis sa kakaibang lugar na ito. Gagamitin niya ang kanyang kakayahan sa pagliligtas ng kapwa prisong naroroon. Bukod pa roon, kinakailangan niyang makuha ang agimat ng matanda na matatagpuan sa lihim na yungib sa ilalim ng mismong bahay nito. Ang kuwebang pinaglagakan ng katawan ng dating asawa nitong si Lambing. Tanging ang kailangan lang ay kung paano siya makakapunta roon nang hindi namamalayan ng mga tagapagbantay sa yungib. Papasok na sana si Danica sa bukana ng kuweba nang hindi sinasadyang marinig niya ang kaluskos ng mga taong nagkakaingay kasama ang ilang mga kalalakihan. Umiiyak at nagmamakaawa sa mga lalaki na may hawak sa kanilang mga buhok na huwag silang pupugutan ng ulo dahil wala silang ginagawang kasalanan. Nasaksihan niyang muli ang kanyang mga kasamahan na halos makipag-agawan sa sariling buhay para lamang ibigay ang kalayaang nararapat sa kanila. Doon ay kitang-kita ni Danica mula sa kanyang pinagkukublian ang nakakatakot na eksena kung paanong isa-isa silang pinupugutan. Gamit ang matatalas nitong mga itak, pinalang-palang nila iyon at itinapon sa mga buwayang sabik na matikman ang pinakamasarap na putahing ibinabahog sa kanila. Nagkalat ang mga dugo sa lupa at kumalabsaw ang tubig sa nag-aagawang mga hayop. Magbabayad sila ng mahal at ipapakain din niya ang mga katawan nito sa buwayang binubusog nila. Ayon pa sa isang pinuno ng mga lalaking ito na ang tanging naging kasalanan ng mga pinatay nila ay ang pagtatangka nilang tumakas upang ipaalam sa pamahalaan ang natatagong kalakaran sa lugar na ito. At ang sino mang mahuhuling tumatakas ay pinupugutan ng ulo. Kaya labis ang kanyang pag-iingat sa kanyang buhay na naghihintay ng tamang pagkakataon upang makatakas. Kailangan kong magmadaling makuha ang agimat at tinitiyak kong mapapatay rin kita, Pinunong Dako. Maingat na inihakbang ni Danica ang mga paa sa daang punong-puno ng mga buto at kalansay ng mga tao. Sinimulan niya ang pagkilos ng magaan upang hindi maglikha ng ingay na maaaring ikapahamak niya ng tuluyan. Lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib sa labis na pag-iingat na huwag makatungtong ng mga buto ng mga kalansay. Muling bumalik ang tapang sa kanyang mga mata at lumakas ang loob na mabilis ang ginawang pagpasok sa nasabing lagakan ng mga agimat. Sinasabi na ang mga kalansay na nakatambak sa lugar na ito ay kagagawa ng aswang na igno. Ngunit hindi siya naniniwalang kagagawan iyon ng aswang dahil ang mga bungo ng kalansay ay mayroong mga tama ng bala sa ulo. Ang iba ay pantay ang pagkakaputol sa liig nila. Idagdag pa ang mga nasaksihan niya kanina. Patunay na gawa-gawa lang ang kwento upang hindi pag-isipan ng matandang kapitan upang takutin ang mga tao. Halos madurog ang bawat buto na kanyang matatapakan. Nagpapahiwatig na matagal na ang mga kalansay sa yungib. Mga kalansay ng mga taong naunang sumubok tumakas at hindi nagtagumpay sa kanilang mga binabalak. Lahat sila ay iisa lang ang sanhi ng kanilang kamatayan. At sa kanyang paglalakad ay nakita niyang isang malaking silid na tila isang rihas ng kulungan at naroroon ang isang nilalang na may magandang kasuotan. Bagamat isang kalansay, ay masasabi niyang napakaganda pala ng babaeng si Lambing. Suot nito ang agimat na tinutukoy sa mga kwento ng mga taong nakausap niya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso
nang matitigan niya ang kalansay. Bigla siyang nakaramdam ng takot at lungkot. Ngunit para saan? Katanungan sa isipan ni Danica. Para bang ibig tumulo ang mga luha niya sa mata nang matitigan sa malapitan ang mukha nito. Wala itong palatandaan sa kung ano talaga ang sinapit nito noong mga panahong nabubuhay pa ito. Napapalibutan ito ng mga ahas, ang kamandag ng kobra na magagamit din sa lasong inilalagay sa palaso. Sa palibot ng sahig ay may mga bungong nagkalat, kaya naman sinubukan niyang maghagis ng bato upang makasiguradong walang nagkalat na patibong. Ngunit nagulat siya nang makitang lumabas ang mga patalim mula sa sahig. Isang maling hakbang niya lang ay maaaring mabutas at matusok ang kanyang mga paa. Bukod pa roon ay natitiyak niyang may mga nakalalasong kamandag ng ahas ang dulo ng mga patibong. Hinawakan niya ang dalang pana at isa-isa niyang pinatatamaan ng mga ahas bago siya nakalapit sa nasabing agimat. Sinasabi ko na nga ba at kaduda-duda ang mga ikinikilos mo. Interesado ka sa agimat ng aking ina. Biglang may nagsalita mula sa kanyang likuran at paglingon niya rito ay nakita niyang si Dago iyon kasama ang dalawang lalaking may malaking pangangatawan. Kung ganoon ay anak pala ito ni Kapitan Baldo. Kaya pala pareho ito ng pag-uugali. Hindi niya namalayan sa kabila ng kanyang pag-iingat ay nakasunod pala ito sa kanya. Nakangising inilabas nito ang itak na may bahid pa ng dugo sa mga taong kanina lamang ay pinugutan nito ng ulo. Ang mga matang pamilyar sa kanya ay isinantabi niya muna. Umatake ito kay Danica. Mabilis at desidido itong saktan siya. Ang buong akala nito ay pamamana lang ang alam niya, pero bihasa rin siyang lumaban gamit ang kakayahan ng kanyang katawan. Ang ipinagtataka ni Danica, bakit hindi niya ito halos magawang tingnan? Hindi rin niya magawang saktan ito. Iniisip na lamang ni Danica ang ginawa ni Dago sa kanyang mga kaibigan kanina at nagsimulang magliyab ang kanyang mga mata sa labis na galit. Hinahayaan niyang atakihin siya nito at nang makahanap ng tiyempo ay doon niya ito pinilayan. Kinuha niya mismo ang itak nito at iginilit iyon sa mismong leeg nito. At sa wakas, nahawakan na ni Danica ang pinag-aagawang agimat. Sumisimbolo ito ng kapangyarihan na may kakayahang mapasunod ang mga tao sa buong baryo. Madali na lang niyang maililigtas ang mga kagaya niyang nakikipaglaban sa sariling mga buhay. Ang 30 mga kalalakihan na may daladalang matataas na kalibre ng barel ang sumalubong sa kanya. Mga nakaitim na tila siya na ang susunod na ibuburol. Nawaglit niya sa kanyang isipan na wala palang burol na magaganap dahil ipinapakain lang sa mga buwaya hanggang sa wala nang matira kahit kaunting pagkakakilanlan. Sa mga sunod-sunod na pagputok ng mga barel at sa dami ng kanyang sugat, wala siyang lakas upang lumaban. Ang kailangan niya ay may tago ang agimat nang sa ganitong paraan mapasunod niya ang mga tao sa baryo. Kaya walang nagawa si Danica nang mahuli siya ng mga kalalakihan. Iginapos siya sa haligi ng lumang bahay. Madilim sa loob nito at marami pa ring mga kalansay. Bukas na ng umaga ang kanya pagtanggap sa magiging hatol sa kanya. Kaya palihim niyang inilabas ang maliit na kutsilyo. Sa kanya ayon walang hirap na pinamputol sa tali. At mabilis siyang kumilos patungo sa mga nakakulong niyang mga kasamahan. Ngunit lingid kay Danica ay nakangiting nakamasid si Kapitan Baldo sa kanyang CCTV sa laptop habang pinapanood ang ginagawang pagtakas ng dalaga. Pinindot naman ni Kapitan Baldo ang pulang pindutan sa ilalim ng lamisa nito bilang pagbibigay hudyat sa kanyang mga tauhan na mayroong nagtatangkang tumakas. Kaya bumukas ang ilaw sa buong bakuran sa harap ng bahay ng pinagkulungan sa kanila. Umingay ang sirena at nagsilabasan ang mahigit 100 nitong mga tauhan kasama ang mga tao sa baryo. Sunod-sunuran ng lahat sa punong barangay nila ang mahigit 300 tao sa isla. Mga alipin sila ng isang punong walang hawak ng tunay na agimat. Lumika ito ng kwento na siya naman talaga ang tunay na pumapatay. Totoong may agimat, ngunit hindi niya iyon makuha. Ngayong hawak na niya ito, panahon na upang ipamulat
sa lahat ng mga taong naninirahan dito ang pagkagising sa katotohanan na biktima sila ng maling paniniwala. Katulad ng isang mutya, kailangan lamang niya ng alas sa oras ng kagipitan. Paborito sana kita sa lahat ng mga laruan ko, Danica. Kaya nga lang, masyado ng mahabang sungay mo para kalabanin pa ako. Nakangising lumapit si Kapitan Baldo sa kinaroroonan ni Danica at kinuha ang itak na iniumang sa kanyang mukha. Humihiyaw naman ang mga taong nakapaligid sa kanila. Isang hamon ng pakikipagtunggali. Patunayan daw ang tapang sa pamamagitan ng duelo, at kung sino sa kanilang dalawa ang magtatagumpay ay siyang hihiranging bagong pinuno ng buong baryo. At dahil sa akala ng matanda na pagpapana lang ang kaya niyang gawin, ay hinamon siya nito ng isang labanan na kung saan ito ay nakalalamang. Ang hindi nito alam, pinaghandaan niya ang araw ng kanilang pagtutuos. Nagsimula siyang pumosisyon upang makipaglaban at naghubad naman ng pulo si Kapitan Baldo at nagsimula ng umatake sa kanya. Hindi niya magawang iwasan ang mga sipa, itak at suntok ni Kapitan Baldo dahil sariwa pa rin ang mga tinamo niyang sugat sa nakaraang pakikipaglaban sa anak nito at sa mga balang tumama sa kanya. Inilabas niyang muli ang buong lakas at sinimulan niyang atakihin ito gamit ang mga kamay at paa. Nagulat pa nga ito nang makitang marunong na siya sa ganoong pakikipaglaban. Nahubad pa nga nito ang sandong puti sa kapatakbo siya nitong sinugod. Iniumang naman niya ang kutsilyo sa tiyan nito at nabuwal habang siya naman ay nasa ibabaw ni Kapitan. Magkasama na kayong paglalamayan ng anak ninyong halimaw. Ubod lakas niyang iniumang ang kutsilyo, subalit para siyang natulos sa kinasasadlakan nang mapansin ang isang kakaibang bagay sa kwintas ni Kapitan. Hinablot niya ang kwintas nito at pinagmasdang mabuti. Ang matanda naman ay nagtaka sa ipinapakita niyang reaksyon sa hawak niyang kwintas. Dumating ang bagay na kinakatakutan niya, ang katotohanan tungkol sa pagkatao niya. Ang taong kaharap niya ngayon ay maaaring may kaugnayan sa buhay niya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at umagos ang mga luha sa kanyang mga mata. Lumabo ang kanyang paningin na muling bumaling sa matanda. Nanginginig ang kanyang katawang muling ipinakita ang kwintas sa nakahiga pa rin si Kapitan Baldo. Natigilan din ito at suminya sa mga tauhan na pabayaan muna sila. Hiniwa ni Danica ang damit na puno ng dugo at lumantad ang isang tato sa kaliwa niyang dibdib. Nakaukit ang itsura ng kwintas na nasa kamay niya. Katulad ito ng simbolo ng bagay na iyon. Ganoon din ang simbolo ng agimat na nakuha niya sa liig ng asawa nito. Nang buksan niya ang kwintas ni Kapitan, naroroon ang larawan ng mga mahal nito sa buhay. At ang batang babae sa kaliwa ay walang iba kundi si Danica. Hindi na niya magawang huminga ng mga sandaling yon dahil may nagawa siyang pagkakamali na hindi na niya maibabalik pa. Ang buhay ng nasisiguradong kapatid na umiwan sa kanya sa Maynila. Ang taong nangako na babalikan siya upang muling makasama ang kanilang ama. Nanginginig ang mga kamay nang mabuksan nga niya ang kwintas, ay doon tumambad ang larawan ng kanyang ina at ni Kapitan Baldo. Ang ama na ay nakala niyang namatay, ngayon ay buhay pa at siyang kalaban niya ngayon. Ang kanyang ina naman ay ang may-ari ng kalansay. Suot ang agimat na nagpapatunay na siya ang anak ng dalawang taong ito. Hindi totoong biktima ang kanyang ina ng aswang, kung hindi biktima ito ng labis na kalungkutan buwat nang mawala siya sa piling nito. Ang baryong dinungisan ng dugo ng kanyang ama at muntik niyang pagbuwisan ng sarili niyang buhay. Matagal akong naniwalang ulila na ako. Pinangarap kong magkaroon ng pamilyang bubuo sa aking pagkatao. Subalit natagpuan kita sa ganitong kalakaran upang kumitil ng maraming buhay. Bakit, Papa? Nanlalabo ang mga matang wika ni Danica sa napatayo na ring ama nito na punong-puno ng luha ang mga mata. Hindi pa rin siya makapaniwala na si Kapitan Baldo ang kanyang tunay na ama. Dali-dali naman itong tiningnan ng tattoo sa kanyang dibdib at humahagulgol na napaluhod sa kanyang paanan.
Patawarin mo ako, anak. Anak ko, hindi kita kaagad nakilala. Nagsimulang magbulungan ang mga taong naroroon. Ang mga taong nakasaksi sa naganap na pagkikita nila ng kanyang ama. Itinaas ni Danica ang agimat at saka nagsalita ng isang kautusan. Isang pagpapahayag na siya ang nagtagumpay. At bilang kapalit, palalayain na ang mga taong nakakulong sa paniniwalang bawal gumamit ng bawang. Dahil ito ay bunga lang ng kasinungalingan. Ang tunay na dahilan ng kanyang ama sa paggawa ng maraming kwento ay upang protektahan ang sariling posisyon. Naging sakim sa kapangyarihan at labis na kayamanan ng pagiging isang pinuno ng tunay na kulto. Ako ngayon ang inyong susundin. Ang bawat sasabihin ko ay siyang masusunod. Tanging ang hawak ko lamang na agimat ang tunay na anting-anting. Ikulong niyo ang mga tauhan ng aking ama at parusahan ng kamatayan sa ikalawang pagsikat ng araw. Tumalikod kaagad si Danica sa nakaluhod pa rin si Kapitan. Sapagkat katapusan na ng kanyang pamumuno, pinabagsak siya ng sarili niyang anak. Kasabay ng pagtalikod ni Danica, ang pagkadurog ng puso ni Kapitan Baldo. Tanong naman sa isipan ni Danica, tama kayang mahatulan ng kamatayan ang ama ngayon lang niya nakita. Napag-alaman din ni Danica ang malalim na dahilan ng ama at kung paano namatay ang kanyang ina. Inaakala ng kanyang ama't ina na siya ay napatay habang itinatakas siya ng kapatid. Ito ay nang tangkaing patayin ng buo niyang pamilya dahil lang sa agimat. Dahil ang kanyang ama ay bumuo ng sindikatong magiging sakit ng lipunan. At ang pinakamasakit pa nito, si Dago na kanyang napatay ay siya pala niyang kapatid. Walang kasing sakit na parusa sa kanyang buhay na inakala niyang tunay. Ang mundo ni Danica ay para sa mga taong namatay at nagbuwis ng kanilang mga buhay sa paghihiganti ng kanyang amang inakalang nasawi ang anak nilang babae. Si Dago na nagdala sa kanya sa syudad para iligtas siya sa kamay ng taong naghahangad ng kanilang kamatayan ay nasawi rin sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Dahil sa mahal siya ni Dago ay mas pinili nitong mapalayo siya at iwanan ng isang marka sa kanyang dibdib. Sayang at hindi na makikita ng kuya niya ang kanyang paglaki. At ang kanyang ina naman ay namatay ito sa labis na kalungkutan. Simula noon ay hindi na matahimik ang kalooban nito at patuloy itong hindi na kumakain. Nawala na kasi itong ganang mabuhay. At sa hindi inaasahan, tanging tadhana lamang ang nagbalik sa kanya sa baryo. Ang markang nilikha ni Dago ay nagmistulang tulay sa kanyang pagkatao. Hindi siya agad nakilala ng sariling ama at ng kanyang kapatid. Dahil nilamon na ng galit at paghihiganti ayon sa nakaraan sa masaklap na pinagdaanan. Wala akong karapatang ipapaslang ang aking ama, kaya iminumungkahi kong iurong ang parusa. Bagkus, itigil na ang pagkitil sa mga buhay na hiram lang natin sa Panginoon. Marami na akong napatay at pinagsisihan ko ang bagay na aking nagawa. Ang aking ina na itinuturing ninyong namatay ng dahil sa aswang ay hindi totoo. Nagsipagyukuran ang lahat. Tanda na ang agimat na nasa liig niya ang tunay na dahilan ng pagkakagulo sa baryo. Hawak niya ang anting-anting na magpapabago sa marahas na patakaran. Kapag suot niya ito, ay walang anumang matigas na bagay ang tatagos sa kanyang katawan. Kaya nang dahil din sa agimat na ito, ipinakita sa kanya ang tunay na naging sanhi ng kamatayan ng kanyang ina. Isang sakit sa kalooban, malinaw na ginamit ng kanyang ama ang kamatayan nito para sa pansariling kapakanan. Ako at ang aking ama ay magpapatupad ng katahimikan at magbibigay ng liwanag sa madilim na baryong ito. Magmula noon ay nagkaroon na ng katahimikan at kaayusan ang lugar ng kanyang pinagmulan. Naging sentro din ito ng kalakalan sa pag-aangkat ng mga halamang bawang, agimat at mga gulayin. Hanggang sa ngayon ay maraming mga tao ang gustong makita ang nasabing baryo. Matanong ko lang po, Lola, bakit hindi po kayo naging masaya pagkatapos po ng inyong tagumpay? Napatanong ang batang si Ara
habang nakatingin kay Danica ng tuwid. Habang buhay kong pagsisisihan ang pagkakapaslang ko sa aking kapatid, Apo. Natatakot akong maulit ang nangyari noon. Sapat na sa akin ang mabuhay bilang isang matandang may hawak na agimat. Pakiramdam ko, sa pamamagitan nito ay matitigil ang kaguluhan. Katumbas niyon ay ang tapat na paglilingkod sa bayan. Nakangiting tumugon si Danica habang nakaupo sila sa may dalampasigan. Malayang nakamasid at nakatanaw sa karatig baryo na dinadayo pa niya noon upang manghingi lang ng makakain. Natatakot ka po ba sa mga multo, Lola Danica? Hinaplos niya ang buhok ng 7 taong gulang na si Ara at bumuntong hininga sa kangumiti. Ganito rin ang kanyang mukha noong siya ay bata pa. Matakot ka sa mga buhay, Apo. Huwag sa mga multo. Hinaplos naman niya ang agimat na suot-suot niya sa nakalipas na 5 dekada. Hindi niya kailanman makakalimutan ang mga pinagdaanang hirap sa kamay ng sariling ama. Tapos na niyang ikwento sa Apo ang lihim ng baryong ito, maging ang mga agimat na may iba't ibang kakayahan sa pagtanggol sa taong nagmamay-ari nito. At sa paglipas ng panahon ay tuluyang nabura ang kwento sa likod ng baryo ng Binawangan. Mabintang mabinta at talaga namang patok sa panlasa ng karamihan ang panindang pares ng dalagang si Diwata. Talaga namang pinipilahan ito ng mga tao dahil sa bukod na masarap ito ay abot kaya pa ang presyo. Sa halagang 100 kasi ay may unlimited rice at sabaw ka na, kaya paniguradong hindi ka nalugi. Mabilis na lumago ang parisan ni Diwata, kaya agad na guminhawa ang kanyang buhay. Maraming nagtatanong sa kanya kung ano nga ba ang sangkap na ginagamit niya sa pagluluto ng paninda niyang pares, subalit hindi niya ito ibinulgar. Para sa kanya ay lihim iyon na dapat napakaingatan, kasi kung may makakagaya na ng lasa ng kanyang pares ay tiyak na mahahati sa 2 ang bilang ng kanyang mga parokyano. Hindi ako madamot, pero sarili ko itong nadiskubre at napag-eksperimentuhan, kaya hindi naman siguro masama kung hindi ko ito basta-basta ibibigay sa inyo. Saad ng dalaga sa mga dumadayo pa para alamin ang sikreto ng kanyang pares. Dismayadong umuwi ang mga ito na bumalik sa kani-kanilang lugar. Simula noon ay wala nang nangahas na kunin ang sikretong recipe ng dalaga. Ngunit isang araw, isang bakasyonistang dalaga na galing Maynila ang nagbakasyon sa kanilang lugar. Ang pangalan nito ay Tisay. Sa pangalan pa lamang ng dalaga ay masasabi ng maputi ito, maganda at balingkinita ng hubog ng katawan na may taas na 5'6". Magkagayon man ay hindi kagaya ng ibang mga dalaga si Tisay. Kalug ito at may pagkatumboy. Pero maski ganoon ang personalidad ng dalaga ay nagsasalita at kumikilos naman ito na ayon sa kanyang kasarian. Iyon nga lang, dahil sa pagiging tibo nito ay mailap siyang makipagkaibigan sa mga babae. Mas gusto niyang mga barkada ay mga binata dahil para sa kanya ay nagmimistula siyang astig sa kanyang paningin. Makalipas ang 3 araw ng kanyang bakasyon ay nakaramdam ng pagkainip ang dalaga. Naisip niyang gumala sa kanilang lugar hanggang sa marinig niya ang usap-usapan sa mga nagchichismisang matatanda patungkol sa parisan na isang dalaga na nagngangalang Diwata. Isa sa mga pagkaing paborito ni Tisay ay ang pares. Sa Maynila kapag may nababalitaan o nakikita siyang bagong parisan ay hindi niya ito pwedeng hindi matikman. Nagdadala din siya ng sarili niyang kalamansi. Ang gusto kasi ng dalaga sa kanyang kinakaing pares ay medyo tinatalo ng asim ng kalamansi ang taba nito para hindi siya madaling maumay.
Kaya naman ang araw na iyon ay pinagplanuhan niya muna ng mabuti ang pagpunta sa parisan ni Diwata para ito'y matikman. Nagtanong-tanong siya sa mga tao kung paano makakapunta doon. May nakapagsabi naman sa kanya na kailangan muna niyang sumakay ng tricycle at sabihin na lamang niya sa mamang driver na ibaba siya sa parisan ni Diwata. Kilala at sikat na sa lugar ang paris ni Diwata, kaya madali na lamang itong matuntun ng dalaga. "Tisay, ikaw na ba yan?" Wika ng isang binatang driver na napagtanungan ng dalaga. May makisig itong pangangatawan at maamong muka. Kayumanggin din ang balat nito at hindi katangkaran. Raymond? Ako nga. Ikaw, kumusta ka na?" "Aba, mas lalong pumugi yata tayo ah." Tugon naman ng dalaga. "Eto, okay lang din. Isang hamak na tricycle driver. Kasi hindi nakapagtapos ng pag-aaral eh. Ikaw nga dyan ang mas lalong gumaganda. Sigurado ako maraming naniligaw na sa'yo. Ano naman ang naging trabaho mo?" "Hoy, wag mo ngang hamakin ang sarili mo. Marangal na trabaho ang pagpasada, no? At tungkol naman sa manliligaw na sinasabi mo, wala eh. Kasi ako ang nanliligaw. Ang trabaho ko naman ay nagtuturo ng taekwondo at instructor ng mga mayayamang estudyante." "Aba, hindi ka pala basta-basta kung ganun. Kawawa mga lalaking mananakit at babasto sa'yo." "Anong lalaki ka dyan? Babae nga ang gusto ko." "Ha? Tumboy ka? Sayang naman." "Che, manahimik ka nga. Iatid mo na lamang ako sa sikat na parisan ng Diwata ba yon?" "Ano ka mo? Sa parisan ni Diwata?" Ramdam ni Tisay ang pagkagulat ni Raymond. Tila ba may gusto itong sabihin pero nagkaalangan. Kilala ng dalaga ang lalaki mula pa noong mga bata pa sila. Kaya alam niyang may bumabagabag dito. "May kailangan ba akong dapat na malaman, Raymond?" Imbis na sagutin siya ng binata, ay umiwas ito ng tingin saka sinabing sumakay na sa tricycle. Pagkapaandar ng lalaki sa sasakyan, ay kaagad na nitong binagtas ang daan papuntang parisan ni Diwata. Nadaanan nila ang maliit na palengke. Diniretso muna ni Raymond si Tisay sa bilihan ng mga prutas at gulay. "Hindi ba paborito mong maglagay ng mga kalamansi sa mga kinakain mo noong mga bata pa tayo? Alam mo na siguro kung bakit kita dinadala dito." Sambit ni Raymond sa kanya. Oo. Magpasa hanggang ngayon, Raymond, ay ganoon pa rin ako. Lalo na sa mga pares na kinakain ko. Bala ko na rin kaninang bumili kaso naibaglit sa isipan ko eh. Salamat sa pagpapaalala ha." Tugon naman ng dalaga. Pagkatapos bumili ng 10 pirasong kalamansi ni Tisay, ay muli na silang sumakay sa tricycle. Muli silang bumiyahe papunta sa sikat na parisan. Nahuli naman ni Tisay si Raymond na panay sulyap sa kanya. Alam ni Tisay ang ekspresyon ng mukha ng isang lalaki kapag humahanga. Kaya batid niyang hindi ganoon sa kanya ang binata. May halong pag-aalala ang mga mata ni Raymond na tila ba nayayamot. Panay tingin pa nito sa kanilang likuran na para bang gusto na agad bumalik sa pinanggagalingan. "Raymond, ayos ka lang ba talaga?" Muling napatanong si Tisay sa binata. Oo naman, ayos lang ako. Tisay, basta mag-iingat ka lang ha." Nahihiwagaan at nababadoyan na si Tisay ng mga sandaling yun kay Raymond. Hindi kasi ganoon ang pagkakakilala niya sa kababata. Makulit at palakwento si Raymond ayon sa kanyang natatandaan. Matabil din ang dila nito at hindi mapaglihim. Pero ng mga oras na yon ay tila ibang Raymond ang kanyang kasama. Tila ba ibang tao ito para sa dalaga. Ipinagkibit balikat na lamang muna ni Tisay ang napansin niya sa binata nang tumigil na ang sinasakyang tricycle sa tapat ng isang parisan. Diwata Paris Overload. Iyon ang pangalan ng parisan na kanyang nababasa. Isang magandang babae ang nagsiserve sa kanyang mga customer. Napansin muli ni Tisay si Raymond na hindi makatingin ng diretso sa magandang tendera habang ang babae ay nakangiting nakatanaw sa kanila. Sininyasan pa nga niya ang mga ito na lumapit sa kanyang parisan.
Pero yumuko lang si Raymond, bagay na mas lalong ikinagulo ng isipan ni Tisay. Sige, hintayin mo na lamang ako dyan ha. Sayang, ililibre pa naman sana kita. Nayayamot na saad ng dalaga na iniwan ang lalaking driver. Napa-sign of the cross naman saka nagdasal ng bahagya si Raymond habang inihahatid ng kanyang paningin ang papalayong si Tisay. Agad na umorder ang dalaga ng pares dahil siya lamang ang customer ng oras na yon na wala pa ang order, kaya agad siyang napagsilbihan. Mula sa kanyang bulsa ay kinuha niya ang mga kalamansing dala. Inaamoy muna niya ang pares para kasi kay Tisay ay kakaiba ang amoy nito kumpara sa mga nauna na niyang kinain na pares. Pagpatak niya ng kalamansi sa pagkain ay bigla itong kumulo. Unti-unting nagbago ang kulay ng sabaw at mga karne. Lumantad sa kanya ang nakakasukang pagkain. Ang dati nitong sabaw ay naging isang mapulang dugo. Ang mga laman ay naging mga sariwang karne na may buong isang pirasong mata pa na animoy sa tao. Dahil sa hindi na nakayanan ni Tisay, lalong-lalo na ang nakakasulasok na amoy ng pagkain, ay hindi na niya napigilan pa ang mapasuka. Pinagtitingin na naman siya ng mga kumakain na nakakaramdam din ng pandidiri dahil sa kanyang mga sinuka. Tila alam naman ni Raymond na mangyayari yun dahil kaagad niyang napuntahan ang dalaga. Hinimasimas niya ang likod ni Tisay. Sabi ko naman sa iyo masila ng pagbubuntis mo. Kung ano-ano kasi ang kinakain mo Sa sinabing iyon ni Raymond ay napatingin sa kanya si Tisay na pinupunasan ng labi nito, pero sininyasan lamang siya ng binata na umayon na lamang. Nakahinga naman ng maluwag ang mga customer at muling bumalik sa naudlot nilang pagkain. Maliban kay Diwata na masama ang tingin sa lamesa, nakita niya kasi mula roon ang mga piraso ng kalamansi. Ito po ang bayad ng pares. Pasensya na po sa abala. Paglapag ni Raymond ng pera sa mesa, ay inakay na niya si Tisay pabalik ng tricycle. Masama naman ang tingin sa kanila ni Diwata. Tiyak nitong alam na ng dalaga ang lihim ng kanyang pares. Agad siyang nakabuo ng maitim na balak sa kanyang isipan. Habang nasa biyahe, ay hindi maiwasan ni Raymond ang mag-alala, lalo pat paggabi na ng mga sandaling yon. Nag-aalala siya para sa kaligtasan ni Tisay. Tiyak na alam na rin ni Diwata ang tunay na nangyari kaya nagsuka ang dalaga, at para mapanatiling walang nakakaalam sa lihim ng pares nito ay isusunod niyang binibiktima ang mga nakakatuklas niyon. Pagkahatid ni Raymond kay Tisay sa kanilang bahay ay kaagad niyang kinausap ang mga magulang ng dalaga. Sinabi nito ang mga nangyari at hindi naman makapaniwalang ama't ina ng dalaga, lalo na ang kapatid ni Tisay sa mga nalaman. Sinabi pa ng binata na kailangan nilang lumikas pansamantala. Sinisiguro niya kasi na sa gabing yon ay hindi papayag si Diwata na hindi mapatahimik si Tisay. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para iligtas si Tisay. Sa ngayon po ay kailangan ninyong magtago muna sa ibang bahay. Saad ni Raymond sa kanila. Salamat. Pasensya ka na. Kung hindi sana ako nagpunta doon, ay wala sana tayo sa sitwasyong ganito. Malungkot naman naturan ni Tisay. Wala yun. Mabuting ang ginawa mo para maipagiganti ko na rin ang dati kong nobya na bigla na lamang nawala noong naging serbidora siya sa parisan ni Diwata. Ilang taon na rin ang nakalilipas. Dahil sa nalaso ng utak ng mga taga rito sa kasikatan ni Diwata, ay hindi na nila napapansin ang bigla ang pagkawala ng mga nagiging tauhan niya. Mahabang pahayag ni Raymond habang mahigpit na nakasara ang mga kamao. Ipinaliwanag pa niya ang lahat ng nalaman para mas lalong maintindihan ng dalaga. Ayon pa sa binata, ay sinusubaybayan niya si Diwata noong gabi pagkatapos mawala ang dati niyang nobya, kasama ng dalagang isa pang dalaga na bago niyang serbidora. Dumiretso sila sa isang gubat at doon ay kitang-kita niya kung paano kaladkarin ni Diwata ang dalaga habang ginigilitan niya ito sa leeg. Walang awang pinatay ni Diwata ang dalaga, at nang mawala na ng buhay ang dalaga ay kinaladkad niya ang katawan nito
papasok sa isang pintuang kahoy na may mga halaman para hindi ito mapansin. Kung pagmamasdan kasi ang lugar, ay tila ba ordinaryong matatayog na halaman lamang ang makikita. Sa loob pala nito ay may isang kubo. Tahimik niya itong sinusundan, at pagpasok pa lamang niya sa bungad ay malansang amoy na ang sumalubong sa kanya. Halos malunok niya ang sariling dila nang makita niya kung paano brutal na katayin ni Diwata ang serbidora para lamang itong kumakatay ng isang baboy. Binubukod nito ang mga paa at kamay, saka inilagay sa isang maruming balde ang mga laman loob. Nang hindi na niya makayanan pa ang napapanood, ay dahan-dahan na siyang lumabas, at nang makalayo ay saka pa lamang siya nagsuka. Naintindihan na rin ni Tisay ang lahat, pati na ang kanyang mga magulang, kaya naman pumayag na silang lumikas. Mabuti at walang nalalason sa mga customer niya, kasi kagaya ng sinabi mo, ay marumi din ang mga kagamitang ginagamit niya para mangkatay ng tao. Nagtatakang tanong ni Tisay sa binata. Hanggat natural na paris lang sa paningin ng kanyang mga parokyano ang pagkain niya, ay hindi sila malalason. Ang pagkakaalam ko ay isang uri ng kanibal si Diwata na may alam ng kakaibang orasyon na hindi ko alam kung anong tawag dito. Tugon naman ni Raymond sa dalaga. Para hindi sila mainip, ay nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang sa makarinig na sila ng mga tila nagpapantigang mga itak mula sa labas ng bahay. Sumilip si Raymond sa kaunting awang ng bintana pero wala siyang nakita. Pero nagulat siya sa mga sumunod na kaganapan dahil bigla na lamang lumusot ang isang matulis na itak sa sinilipan niyang bintana. Halos gahibla na lamang ng buhok ang pagitan ng kanyang ulo sa matalas na bagay. Kung nagkataong natapat siya rito, ay tiyak na malamig na siyang bangkay ng mga sandaling iyon. Raymond! May pag-alalang sigaw ni Tisay, pero sininyasan lamang siya ng binata na ayos lang siya. At nang mawasak ang bintana, ay tumambad sa kanila ang galit na dalaga. Kalmado lamang na nag-iisip si Tisay na kaagad na alala ang cellphone para mag-live. Hayop kang dayong babae ka! Dahil sa'yo ay masisira pa ang aking negosyo. Bago mangyari yon, ay papatayin muna kita. Galit na sigaw ni Diwata, saka muling pinagtataga ang dingding ng bahay. Akma na sanang lalapitan at susugurin ni Raymond ang dalaga, pero pinigilan siya ni Tisay, saka iniabot sa kanya ang hawak na cellphone. Kahit anong gawin natin, ay babae pa rin yang si Diwata. Kaya masama sa imahe mo bilang isang lalaki ang saktan siya. Kaya ipaubaya mo na lamang siya sa akin. Kuhanan mo kami ng video para malantad na sa buong mundo ang sikreto ng babaeng yan. Huwag kang mag-alala sa akin. Alam mo naman kung anong trabaho ko, di ba? Pagkasabi noon ni Tisay, ay lumabas na ito ng bahay. Naantala naman ang paggigiba ni Diwata sa dingding ng kanilang bahay. Magkaharap na sila ng mga oras na yon. Dalawang itak ang hawak na armas ni Diwata, samantalang si Tisay ay wala ni isang armas man lang. Matapang ka pala ha? Sige nga, tingnan natin kung saan ang tigas mo. Agad na sumugod si Diwata at iwinasiwas niya ng sabay-sabay ang hawak niyang itak. Naiilaga naman ni Tisay ang mga pag-atake sa kanya dahil gamit ang kanyang natutunan na kakayahan ay ibinalibag lamang niya ang kalaban nang walang kahirap-hirap. Binugbog niya si Diwata gamit ang malalakas niyang suntok at sipa bilang isang taekwondo instructor. Sa huli ay si Diwata rin ang nakapatay sa kanyang sarili nang aksidente niyang maitusok sa kanyang katawan ang kanyang hawak na matalas na itak. Kaagad na binawian ng buhay si Diwata at eksakto naman ang pagdating ng mga taga roon na nakapanood sa cellphone ng nangyaring labanan sa pagitan ng dalawang dalaga. Agad na sinabi ni Raymond at Tisay ang punot dulo ng kaguluhan. Ang karamihan na hindi pa rin kumbinsido, pero ang iba ay bumabaliktad na ang sikmura, lalo na at naranasan na nilang kumain sa parisan ni Diwata. Para mas maniwala ang mga residente, ay pinuntahan nila ang ginawang hideout ni Diwata na natuklasan ni Raymond. Pinuntahan din nila ang parisan ng namatay na dalaga pagsapit ng umaga. Lahat ng natirang pagkain doon
ay pinatakan nila ng mga kalamansi. Doon na nakumbinsi ang mga tao. Sa silpo naman ay marami pa rin na nagkomento na paninirang puri lamang ang lahat ng iyon. Pero mas lamang na ang mga naniniwala na totoo ang mga napanood. Dahil sa pagkawala ni Diwata ay nalugi at nagsara na rin ang parisan. Sa tulong na rin ni Raymond at Isay ay nalantad din ang nakakasukang lihim. Nailigtas din nila ang marami pang mga buhay na pwede pang maging biktima sana ng dalagang tindera. Ayon sa sinaunang paniniwala, ang mga engkanto ay may 3 uri ng kulay. Depende sa kung ano ang kanilang mga pag-uugali at pag-abot sa kakayahan ng kanilang mga kapangyarihan. Ngunit naniniwala ang mga taga Camarines Norte na mayroong nag-iisang mutya ang hindi batid ng iilan na pangontra sa lahat ng uri ng mga engkanto, kahit na kulay pula, puti at itim pa sila. Kaya silang patiklupin ng taong nagtataglay nito. Ang dalagang si Dahlia ay naniniwala na may dahilan kung bakit sa edad niyang 33 taong gulang ay hindi pa rin siya nagkakaasawa, na kahit minsan ay hindi pa ito nakakaranas na magkaroon ng kasintahan. Mayroon kasi siyang naiibang pangarap para sa kanyang sarili at sa magiging anak niya sana. Ang gusto niya ay anak ng isang engkanto. Kaya madalas ay nagsasampay siya ng panloob na damit sa labas ng kanilang bahay. Dahil ayon sa kasabihan ng mga matatanda na kapag inabutan daw ng hamog sa labas ang kasuotang panloob ng babae, ay mabubuntis daw ito ng engkanto. Ngunit sa tagal ng panahong ginagawa niya yon, ay tila ba wala namang nangyari sa kanyang sinapupunan. Ang dalagang ito ay isang labandera at madalas na dumarayo sa ilog na matatagpuan sa pusod ng kagubatan. Mabango at malinis maglaba ang naturang dalaga. Kaya naman mas lalong dumarami ang mga taong gusto na magpalabas sa kanya. Kaya pagdating niya sa ilog ay laking gulat niya nang makita ang isang lalaking ubod ng kagwapuhan. Naglalaba din itong katulad niya. Pinagtawanan pa niya ang paraan nito ng pagkukusot ng damit, kaya natawa na rin ito at nagpaturo sa kanya kung paano maglaba. Nalaman niyang Rafael ang pangalan ng binata, pangalang pinapangarap niyang magiging pangalan din ng kanyang magiging anak. Araw-araw sila nagkukwentuhan sa ilog at halos hindi niya namamalayan ang paglipas ng mga araw na hinahanap-hanap na rin niya ang presensya ng binata. Madalas din siya nitong tinutulungan sa kanyang paglalaba at dinadalhan din siya ng mga pagkain, lalong-lalo na ng mga prutas. Halos hindi na rin niya ginugusto pang umuwi dahil palagi niyang hinahanap ang mga ngiti ng binata. Mukhang napapadalas ang pagpunta-punta mo sa gubat, Dahlia. Baka kung ano-ano na yan, ha? Wika ng ina ni Dahlia habang nagbabayo ng palay sa losong. Hindi po, inay. Marami lang po talaga akong labada. Ang totoo po niyan, inay, may bago po akong nakilalang kaibigan. Ang gwapo at ang bait po niya. Tinutulungan niya ako sa aking mga gawain. Mag-iingat ka. Baka hindi mo alam taong lipod na pala ang nakakausap mo. Ang mabuti pa, magpasama ka na lang sa kaibigan mong si Tirso. Halos 5 araw na siyang pabalik-balik dito sa bahay at hinahanap ka. Hayaan niyo po siya, nay. May kasama naman po ako sa ilog. Sige po, aalis na ako. Dinala na rin niya ang mga labahin na hindi naman sapat para sa maghapon na pagbabad sa ilog. Ang totoo kasi niyan ay nag-aya si Rafael na isasama raw siya sa lugar na tinitirhan nito. Tiwala naman siyang mabuting tao ang kanyang sasamahan, sapagkat magaan din ang kanyang loob sa binata. Kinikilig pa nga siya sa tuwing naalala niya ang mga oras na napakalambing nito sa kanya. Lahat na yata ng mga katangian ng hinahanap niya sa isang lalaki ay tinataglay na ni Rafael.
Pagdating niya sa ilog, ay nakita niyang nakatayo ito malapit sa malalaking bato. Hinihintay siya at nang makita nito ang dalaga, ay ngumiti ito ng buong tamis. Inilapag niya ang mga labahin at masayang sumama sa binata. Hawak kamay pa siya nitong inaalalayan sa pagtawid nila sa tulay na yari sa kawayan. Gustong gusto niya ang mga bagay na nakikita niya, pati ang mga bulaklak na kasing lapad ng mukha ng isang tao. Malalaki iyon at kay sarap pang pagmasdan. Lalong-lalo na ang mga puno ng lansones, ubas, mangga at iba pa na hitik sa bunga. Napakaraming naggagandahang paru-paro at ilog na kasing linis ng kanilang pinaglalaban. Totoo ba ito, Rafael? Ang ganda naman dito sa lugar ninyo. Bulalas na wika ng dalaga. Talagang napakaganda at masarap sa paningin ang mga tanawing nakikita niya. Sabi ko naman sa iyo, hindi ba? Magugustuhan mo talaga rito. Hindi ka pa nga nakakapasok sa aking tahanan eh. Parang nasabik si Dahlia sa mga binabanggit na iyon ni Rafael sa kanya. Hanggang makarating sila sa malaking puno na may pinto sa katawan. Pumasok sila roon at hindi niya inaasahan ang kamangamangang laki niyon sa loob. Nakalulula ang mga silid na halos lahat ay gawa sa ginto at mga upuan na nababalutan ng mga diamante. Tila ba hindi iyon tahanan kundi isang palasyo. Iniikot niya pa ang kanyang paningin at nalibang na siya sa kanyang mga nakikita. Sa kusina naman ay ang mahabang lamisa na punong-puno ng mga pagkain. Lahat ay paborito niya maliban sa kanin na kasing kulay naman ng uling. Nagtatakang napatingin si Dahlia sa mukha ni Rafael. Ngunit sinabi nitong hindi pa oras para kumain. Nagdala lamang sila ng ilang mga prutas na ipapasalubong naman niya sa kanyang ina. Pagkatapos makabalik sa ilog, ay tinandaang mabuti ni Dahlia ang mga landas na dinaanan nila upang pwede siyang makabalik na kahit anong oras niya man gugustuhin. Nang dahil sa pagpapakita ng magiliw na pag-uugali ni Rafael sa dalaga, ay nabuo ang isang damdamin at paghanga sa puso ni Dahlia. May mga oras na naaalala niya ang lalaki at ang gusto niya ay palagi niya itong nakikita. Napansin din ng mga magulang ni Dahlia ang pagbabagong iyon ng dalaga. At nang nakarating ito sa kaalaman ni Terso, ang binatang lihim na humahanga sa dalaga, na kaagad humingi siya ng tulong sa kanyang lulong albularyo sapagkat natitiyak niyang nabihag ng isang engkanto ang puso ng dalaga. Matagal bago niya narating ang tahanan ng matanda. Marami itong mga pangontra at anting-anting ang kanyang lulugimo na makakatulong sa kanya upang mabawi si Dahlia. Lolo, hihingi po sana ako ng tulong para sa kaibigan kong si Dahlia. Sa tingin ko po kasi ay may nanliligaw po sa kanyang isang engkanto. Paano mo naman nasabi, apo ko? Sinabi niya rito ang napapansin ng mga magulang ng dalaga, pagbabago sa kilos at itsura ni Dahlia. Ayon sa matanda, madali lang daw mabawi ang tao sa mga engkanto, lalo na kung ito ay hindi pa raw nakakain ng itim na kanin. Tinanong ni Terso na kung mababawi pa ba raw niya si Dahlia. Ngunit ang naging sagot nito ay ang isang mutyang matatagpuan sa damong makahiya. Ayon sa matanda, tumutubo raw ang damong ito sa gitna ng kagubatang direktang sinisikatan ng araw. At sa tuwing magagalaw raw ito ng kahit na anumang bagay, ay pagmasdan niya raw ng mabuti ang mga dahon. Kung aling dahon daw ang hindi tumiklop, ay naroroon daw ang mutya ng damong makahiya. Kailangan lang daw ay hukayin ito ng mabilis upang hindi ito tuluyang makawala sa ilalim ng ugat nito. Ang bato raw na ito ay ibalot sa damit na kulay itim at gawing kwintas. Ayon sa matanda, ang paraan na kanyang gagawin ay kailangan makita muna niya si Dahlia habang nakikipag-usap ito sa engkanto. Saka raw ikwintas iyon sa leeg ng nabibiktima ng gayuma. Ang lahat ng makikita ng taong may suot niyon ay magbabalik sa dati. Lalayuan
at katatakutan din ng engkanto. Sa ganoong paraan daw ay mababawi ang kaluluwa ng mga nabibihag ng masamang elementong ito. Ngunit kapag naunahan daw siya ng engkanto at nakuha ang dalaga, magagawa raw nitong mapalitan ng katawan ng saging ang katawang lupa ng tao. Halos narating na lahat ni Tirso ang kabundukan sa paghahanap ng mga dahong makahiya, ngunit bigo pa rin siyang makahanap niyon. Nag-aalala na siya sa kaligtasan ng kanyang babaeng minamahal, kaya naman kahit gabi na ay sinikap niya pa rin makahanap ng mutyang sinasabi sa kanya ng matanda. Hanggang hindi sinasadyang sa kabilugan ng buwan ay nahagip ng kanyang paningin ang isang babaeng nakatulala lang habang naglalakad. Si Dahlia ang nakikita niyang iyon na tila wala sa sariling katinuan. Sinundan niya ito ng tingin at naglakad din hanggang sa ilog na dati nitong pinaglalabahan, at doon nakita niya nakakatakot na itsura ng isang nilalang. Nakakakilabot ang mahahaba nitong mga tenga, mabalahibo ang mahaba nitong mukha na parang isang kabayo. Mahaba rin ang dila nito na ipinupulupot sa katawan ng dalaga. Ang mga kuko naman nito na kasing haba ng sungay ng nilalang na nakikita niya. Kaya nagsipagtayuan ng mga balahibo niya sa katawan. Dahil sa kaba ay hindi niya nagawang makalapit upang ilayo si Dahlia sa nakakatakot na nilalang na yon. Kinakailangan niya pang pumuntang muli sa kanyang lulo upang isalaysay rito ang nilalang na nakita niya sa kagubatan kasama si Dahlia. Halos mahulog sa pagkakaupo ang kanyang lulo matapos niyang ikwento rito ang itsura ng nilalang. Hindi basta-bastang engkanto ang nakita mo, Tirso. Nasa panganib si Dahlia. Paano ba ito umabot sa ganito? Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? Sapagkat si Dahlia mismo ang tumawag sa pinakamalupit na engkanto na naninirahan dito sa ating lugar. Hindi siya isang hamak na nilalang lang, kung hindi isang malupit na hari ng halimaw. Ang nakakatakot na engkantong ito na nakalaban ko rin sa iyong lola noon. Biglang nanghina si Tirso nang maalala ang kwentong iyon ng kanyang lola na naisama raw ng engkanto sa kaharian nila. Nahirapan daw umano ang kanyang lulugimo para lang mabawi ang asawa nito, at sa huli ay nabawi ang lola niya, ngunit bilang kapalit ang kanyang ama naman ang kinuha nito. Mangyayari din ito sa kanyang babaeng lihim na iniibig. Pumasok si Lolo Gimo sa kwarto nito at pagbalik ay dala na nito ang isang maliit na baol. Binuksan iyon sa kanyang harapan at kinuha ang isang kakaibang kwintas. Ayon dito, ito raw ay mutya ng damong makahiya. Mahirap daw talagang makahanap niyon, lalo pat hindi naman daw siya tunay na albularyo. Ipapagamit daw nito sa kanya ang kwintas, basta ipangako raw niyang mababawi ang dalaga sa tiyak na kapahamakan. Kaya kinuha niya ang kwintas na yon at dinala iyon sa bahay ng dalaga. Nadatnan niyang nakahiga lamang ito at natutulog pa rin kahit masyado ng tirik ang araw. Kinausap niya mga magulang nito tungkol sa gabing nakita niya itong naglalakad ng nakatulala. Iyak ng iyak ang ina nito nang ipagtapat niyang nasa panganib ang anak. Hihintayin niya ang muling pagpunta ni Dahlia sa gubat upang makipagkita sa kasintahan nitong engkanto. Pasado 12:00 ng hating gabi, araw ng Biyernes, kumilos ang natutulog na dalaga upang bumangon. Gising ang ina nito na walang tigil sa kakaiyak habang pinagmamasdan ang nangyayari sa kanyang anak. Tahimik nila itong sinundan hanggang sa pusod ng gubat sa may ilog. Kasama ni Tirso ang ina nitong binabalot na rin ng takot at nagkubli lamang sila sa mga puno upang tanawin ang dalaga habang naghihintay sa nakakatakot na nilalang. Ngunit ang tagal nilang naghintay sa pagdating ng katagpo ni Dahlia ay wala pa rin silang nakikitang kausap nito. Ganoon na lamang ang kanyang hilakbot nang sa paglingon niya sa kanyang likuran ay naroroon ang halimaw na engkanto. Kinakain nito ang katawan ng ina ni Dahlia at hindi siya agad nakakilos sa mga nasasaksihan. Lalo nang ibato sa kanya ang pugot na ulo ng matanda. Hindi siya makasigaw, lalo na nang sakalin siya ng nakakatakot na engkanto
na ngayon niya lang napagmasdan sa malapitan. Nakakasuka ang mukha nito na may mabahong amoy ng malansang dugo ng isang tao. Dama naman niya ang pag-init ng mutya sa kanyang bulsa, ngunit hindi niya yun may sabit sa kalaban dahil kailangang si Dahlia ang makakapagsuot niyon. Kaya pinilit niyang makawala sa matigas na palad ng halimaw, ngunit inihagis naman siya nito sa masukal na mga damo. Bumagsak siya sa damo ng makahiya, kaya mas lalong nanakit ang kanyang katawan. Tatayo pa sana siya para lapitan si Dahlia, ngunit nahawakan siyang muli ng halimaw at inihagis muli sa mga puno. Humampas ang kanyang katawan sa mga sanga at bumagsak sa batuhan, kaya lumabas na ang dugo sa kanyang ilong. Ngunit kailangan niya makagawa ng paraan upang malinlang ang kaharap. Muli ay nahawakan na naman ito ang kanyang katawan at bumagsak na naman siya sa lupa na kung saan naroroon ang mga damong makahiya. Napasobsob siya roon at nagpanggap na wala na siyang malay. Doon ay nakita niya sa malapitan ang damo ng makahiyang hindi tumitiklop. Kahit na matinik, ay pinilit niyang hukayin iyon nang halos isang dangkal ang lalim. Sinamantalan niya ang pagkakataon habang isinasayaw ng engkanto ang katawan ni Dahlia. Wala pa rin kasi ito sa katinuan, kaya't gusto na niyang sukuan ng dalaga. Ano pa ang sasabihin niya rito kung pagdating ng araw na magising ito ay wala na ang kanyang nag-iisang ina? Pumatak naman ang kanyang luha nang maisip niyang mawawala na sa kanya si Dahlia. At nang makuha na niya ang mutya ng dahon na makahiya, ay kaagad naman niya itong ibinalot sa pulang tela. Isinaman naman niya iyon sa kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo Gimo. Kahit na nahihirapan na siya, ay nagawa niyang tumayo upang maisabit ang kwintas na iyon sa liig ng dalaga. Ito rin ay nagulat sa pagsulpot niya sa harapan nito. Dala niya ang kwintas ng kanyang lolo Gimo at naisabit niya iyon sa liig ng dalaga. Kaya naman galit na galit ang halimaw matapos ng biglang pagbalik sa dati ng katinuan ni Dahlia. Nagsisigaw ito sa labis na takot nang makita ang halimaw na engkanto sa kanyang harapan. Ganoon din ang pagkabigla nito nang makita ang gumulong na ulo ng kanyang ina. Rafael, bakit mo pinatay ang aking ina? Natigilan naman si Terso nang mabanggit ng dalagang pamilyar na pangalan ng kanyang ama. Rafael din kasi ang pangalan ng kanyang ama na kinuha ng mga engkanto at napalitan ng katawan ng saging. Napahagulgol ng iyak si Dahlia nang makita ang tunay na itsura ni Rafael. Ngunit huli na para kay Terso ang pagbawi niya sa dalaga dahil sa buntis na ito sa engkanto. Natupad na nga ang pangarap nito at hindi naman siya halos makapaniwala na sobrang nakakatakot ang tunay na itsura ng mga elementong naninirahan sa kagubatan. Nawala naman na parang bula ang halimaw sa kanilang harapan matapos na maisuot niya sa dalaga ang mutya ng damong makahiya. Matapos ang pangyayaring iyon, lumayo sila sa lugar na iyon at nanirahan bilang mag-asawa, at hanggang ngayon ay suot-suot pa rin ni Dahlia ang mutya ng makahiya. Maraming sumulpot na kwento na nagsilang daw ng malusog na sanggol na babae si Dahlia. Tao man ang itsura ng bata, ay malalaman pa rin na anak ito ng isang engkanto dahil walang guhit ang ibaba ng ilong nito papunta sa labi. Kaya magmula rin ang araw na yon ay natakot na ang mga taga roon na dumaan sa gubat na yon, lalong lalo na ang mga dalaga. Natatakot din silang magsampay ng damit panloob sa labas, lalong lalo na kung ito ay maabutan ng pagsapit ng dilim. Mapagpalang araw mga kalakbay diwa. Panibagong kwento po tayo ngayon na pinamagatang Antingerang Bulag na tumalo sa aswang na yawa. Pamilyar ba kayo sa uri ng aswang na tinatawag nilang yawa? Sa pulo kasi ng Mindanao, ang salitang yawa ay isang uri ng malutong na pagmumura kung saan ang katumbas nito sa Tagalog ay ang putang. Ngunit sa kwentong ito, hindi isang pagmumura ang salitang yawa, kundi isang uri ng mabangis na aswang.
Marami kasing uri ng aswang ang nabubuhay at nagtatago lang sa liblib na lugar sa bansang ito. Ang iilan pa nga ay nasa urban na ninirahan o sa mga syudad. Ngunit ikinukubli lamang nila ang kanilang tunay na katauhan upang hindi sila tugisin ng mga tao. Isang antingirang bulag na dalaga na nagngangalang Carmen ang nakasagupa ng aswang na yawa. Naging banta ito sa buhay ng dalaga kasama ang kanyang lula na si Lola Marianing. Ang tingera si Carmen, mahusay siyang gumamit ng mga anting-anting, lalo na ang buntot pagi. Kaya nagawang harapin ng dalaga ang ganitong uri ng aswang na nananalakay sa kanilang lugar pagsapit ng malalim na gabi. Ang ganitong uri ng aswang ay mayroong sobrang maitim na balat. Mahaba at matutulis ang kanilang kuko na isa sa mga ginagamit nila sa pambibiktima ng mga tao. Sinasabing mabibilis kumilos ang mga aswang na yawa at kadalasan sa kanila ay nagtatago sa dilim habang nag-aabang ng mga taong maaari nilang biktimahin. Matatangkad din ang ganitong uri ng nilalang. Kahit ang lalaking matangkad na para sa kanyang edad, kung iharap sa aswang na yawa, ay titingala pa rin ang lalaki sa itaas sapagkat ganoon katangkad ang ganitong uri ng aswang. Kadalasang inihalin tulad sa mga demonyo ang aswang na yawa sapagkat mayroon silang paris ng mga sungay. Ang kanilang mga mata ay mapula na para bang katatapos lang nilang humithit ng ipinagbabawal na gamot. Bukod pa rito, matatalim din ang kanilang mga ngipin. Kung titingnan ang ganitong uri ng aswang, ay talagang walang sino man ang hindi mapatili dahil sa nakakatakot nitong itsura. Ang mga aswang na yawa ay mayroon ding kakayahan na magbago ng kanilang katauhan. Maaari silang maging mabangis na hayop o di naman kaya ay mag-anyo bilang normal na tao upang linlangin ang kanyang potensyal na biktima. Mahusay rin silang manlinlang ng mga tao. Bukod pa rito, mayroong masangsang na amoy ang ganitong uri ng nilalang at sobrang bilis din nilang kumilos. Lahat ng bagay na ito tungkol sa aswang na yawa ay hindi nalingid sa kalaman ng dalagang bulag na antingera na si Carmen. Ikinuwento ito sa kanya ng kanyang lola na siyang nag-iisa niyang kasama sa buhay. Mayroon na kasing bagong pamilya ang ina at ama ni Carmen. Ayaw ng dalaga sa bagong asawa ng kanyang ina at ayaw niya rin sa bagong babae ng kanyang ama. Kaya mas pinili ni Carmen na tumira na lang kasama ang kanyang lola, lalo't nag-iisa na rin ang matanda sa kanyang bahay. Naninirahan sila sa isang baryong malayo sa syudad, kaya hindi na nakapagtataka kung mayroong kumakalat na aswang na yawa sa baryong iyon. Isang gabi, mag-isang nakaupo si Carmen sa labas ng kanilang bahay sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Kahit na madilim na, ay hindi iyon problema sa dalaga, lalo na't bulag din naman siya. Tahimik lang nang nakaupo si Carmen habang hawak-hawak niya ang kanyang anting-anting na buntot pagi. Maingat na pinapakiramdaman ng dalaga ang buong paligid. Maya-maya pa, bigla siyang tinawag ng kanyang lola mula sa tapat ng pintuan. Carmen, iha, nariyan ka na naman sa labas. Ano na namang ginagawa mo riyan? Malalim na ang gabi kaya pumasok ka na rito. Mamaya na po, Lola. Nagpapahangin lang po ako. Naku, kang bata ka. Mag-aalas 11 na ng gabi. Nagpapahangin ka pa rin. Nagising na lang akong wala ka sa tabi ko. Tapos nariyan ka lang pala. Bumalik na po kayo sa silid niyo, Lola. Susunod rin po ako kaagad. Ay nako, hindi maaari. Baka may hinihintay ka na naman, kaya ka nagpapagabi riyan sa labas. Hindi sumagot si Carmen sa sinasabi ng kanyang lola. Tama naman kasi ang matanda
dahil mayroong talagang hinihintay si Carmen. Ngunit hindi iyon isang lalaking katagpo niya, kundi ang aswang na yawa mismo. Ilang gabi nang nagpapagabi si Carmen sa labas ng kanilang bahay, magmula nang marinig niya ang balitang kumakalat sa kanilang baryo patungkol sa pananalakay ng ganoong uri ng aswang. Higit sa 3 na kasi ang huling napabalitang na biktima ng aswang na yawa sa kanila. Kaya hindi na mapanatag pa si Carmen. Nais niyang makasagupa ang aswang na yon at magawa niyang labanan. Kaya gabi-gabi siyang naghihintay na salakayin siya ng naturang aswang para kalabanin ito. Malakas kasi ang loob ni Carmen dahil mahusay siyang makiramdam sa paligid. Iyon ang kakayahan niya bilang isang bulag. Saka hindi rin maihiwalay sa dalaga ang kanyang anting-anting. Makalipas ang ilang minuto, nakaramdam na ng kakaiba si Carmen. Bumilis ang pintig ng puso ng dalaga, lalo na nang makaamoy siya ng masangsang na bagay. Bagaman kinakabahan si Carmen, ay nananabik din siya, sapagkat maaaring makaharap na niya ang aswang na yawa pagkatapos ng maraming gabi niyang paghihintay sa pagdating ng nilalang na yon. Carmen, iha, pumasok ka na rito bago pa ako magalit sa'yo. Lola, pakiusap po. Huwag mo na kayong mag-ingay dahil nararamdaman ko ng papalapit na ang mga aswang na hinihintay ko. Ano? Sinasabi ko na nga ba? Pasaway ka rin minsan, Carmen. Pilit na pinatatahimik ni Carmen si Lola Marianing, ngunit hindi tumitigil ang matanda sa pagbubunganga. Gusto na ngang lumabas ng bahay ni Lola Marianing para akayin na ang kanyang apo papasok ng bahay bago pa ito mapahamak. Kaya nga lang ay hindi maaaring lumabas ng bahay ang matanda kapag gabing-gabi na dahil sa lamig ng hangin sa labas. Mabilis kasing pasukin ng lamig ang mahinang katawan ng matanda at magdurusa siya sa sakit nito. Maya-maya pa, nagulantang na lang si Lola Marianing nang makitang mayroon ng sumalakay sa kanyang apo. Carmen! Iha! Lola, pumasok na kayo sa loob at ikandado ninyo ang pintuan. Natataranta na ang matanda, samantalang naalerto naman si Carmen sa pagsugod na iyon ng aswang na yawa sa kanya. Bagaman hindi makakita si Carmen, hindi ito naging hadlang para labanan niya ang naturang nilalang. Sobrang lakas kasi ng pandinig ni Carmen at mabilis niyang malaman kung saang banda naroroon ang kanyang kalaban. Agad na ngang ginamit ni Carmen ang kanyang anting-anting na buntot pagi. Bawat atake ng aswang na yawa sa dalaga ay mabilis namang umiilag si Carmen. Ngunit dahil sobrang bilis din ang nilalang na yon, ay hindi na naiwasang masugatan mula sa matatalim na kuko ng halimaw na nilalang. Layuan mo ang apo ko. Umalis ka rito. Lola, sinabi ko na pong pumasok kayo sa bahay. Bakit kayo lumabas? Hindi inaasahan ng dalaga ang biglaang pagsugod ni Lola Marianing sa kinaroroonan nila. Maraming dalang anting-anting ang matanda, kaya nasindak kaagad ang aswang na yawa. Hindi naman kita hahayaang mapahamak, apo. Iwinasiwas ni Lola Marianing ang daladala niyang mga anting-anting upang patamaan ang aswang. Hanggang sa silang dalawa na nga ni Carmen ang nakikipaglaban dito. Hanggang sa huli, hindi kinaya ng aswang ang takot nito sa mga anting-anting, kaya tumakbo na ang kalaban papalayo sa kanila. Sinusubukan pa ni Carmen ang tumakbo, pero agad na siyang pinigilan ng kanyang lola. Huwag mo nang habulin pa, Carmen. Pasaway ka talagang bata ka. Pero Lola, pagkakataon ko na po ito para matalo ang aswang na iyon. Tumigil ka, iha. Ipapahamak mo lang ang sarili mo. Nagagalit na ang matanda, kaya napabuntong hininga na lang si Carmen. Saka sila muling pumasok sa kanilang bahay. Doon na nakita ng matanda ang mga maliit na sugat na natamo ng kanyang apo. Ginagamot naman kaagad ito ng matanda, ngunit hindi mawawala ang kanyang paninermon.
Ayan, puro sugat na ang balat mo. Naghahanap ka talaga ng ikapapahamak mo. Ano? Hindi naman po sa ganun, Lola. Gusto ko lang tapusin ang aswang na iyon para wala ng iba pang taong mapapahamak dito sa baryo natin. Diyos ko naman, Apo. Sa kalagayan mong iyan na wala kang makita, duda akong kaya mong labanan ang aswang na yawa. Kung hindi ka siguro bulag, ay maniniwala pa ako. Kaya ko po, Lola. Magtiwala kayo sa akin. Saka isa pa po, kanina, habang nakikipaglaban ako sa aswang na iyon, may napansin ako sa kanyang boses. Boses baka mo. Ano naman iyon? Ayaw ko po sanang akusahan ang taong ito, lalo't alam kong malapit po kayo sa isa't isa. Ngunit hindi ko mapigilang magduda, Lola. Bakit ba, Iha? Sino ba iyang tinutukoy mo? Si Aling Rhoda po. Ano? Sinasabi mo bang si Rhoda ang aswang na yawa na nakalaban natin kanina? Ganon na nga po. Kahit nag-iiba ng bahagya ang boses niya, napapansin ko pa rin iyon. Alam niyo naman po kung gaano katalas ang aking pandinig. Hindi makapaniwala si Lola Marianing sa sinasabi ng kanyang apo. Kaya hinamon ng matanda si Carmen na aabangan nila si Aling Rhoda sa bahay nito sa susunod na gabi. Ganoon na nga ang ginawa ng maglola sa sumunod na gabi pagkatapos ng pangyayaring iyon. 8:00 pa lang ng gabi ay pumanik na sila sa harapan ng bahay ni Aling Rhoda. Nagtago ang dalawa sa likuran ng malaking puno roon. Sa kanila hinihintay na lumabas ang babaeng pinagdududahan nilang aswang. Nagbubulungan lang sina Carmen at Lola Marianing upang hindi makalikha ng malakas na ingay. Apo, kapag itong duda mo ay hindi totoo, malalagot ka talaga sa akin. Maghintay lang po tayo, Lola. Malakas talaga ang kutob kong si Aling Rhoda iyon. Hindi ako maaaring magkamali. Diyos ko naman, madalas ba naman kaming magkausap ng babaeng iyon? Kaya nga po, Lola, gusto kong patunayan ang bagay na iyon bago pa kayo mapahamak. Naku naman, kung buhay lang sana ang lolo mo ngayon, tiyak akong hindi niya tayo papayagan sa ginagawa nating ito. Kayo po kasi, hindi nyo naman kailangang sumama dahil baka lamigin na naman ang katawan ninyo. Maipinahid na akong lana sa aking katawan, Iha. Hindi na ako lalamigin. Basta, kailangan nating makauwi bago pa magmadaling araw dahil mawawala na rin ang bisa nito. Tumatango-tango na lang si Carmen sa tinuran ni Lola Marianing sa kanya. Naghintay sila roon ng ilang oras hanggang sa pagsapit ng 11:00 ng gabi. Nakita na nga ng matanda ang kanilang hinihintay. Bumilis ang pintig ng puso ni Lola Marianing nang makita niyang mayroon nang lumabas sa bahay ni Aling Rhoda. At natitiyak ng matanda na iyon na nga ang ali dahil matandang dalaga naman iyon at walang pamilya. Kaya walang ibang kasama sa kanilang bahay. Lola, mayroon na po bang lumabas sa bahay? Tama po ba ang naririnig kong mga yabag ngayon? Ganon na nga, Iha. Tama ka. Si Rhoda nga. Kung ganon, kailangan ko na po siyang pigilan bago pa siya makapambiktima ng iba. Mabilis na tumayo si Carmen, saka dahan-dahang naglalakad papalapit sa bahay ni Aling Rhoda. Sinusundan ng dalaga ang ingay na nilikha ng ali. Natataranta naman si Lola Marianing sa hakbang ng kanyang apo. Aling Rhoda, saan ka po pupunta? Katapusan na ng sikreto mo. Alam ko nang ikaw ang aswang na pumapatay ng mga inosenteng tao sa baryong ito. Nagulat din ang aswang na yawa nang makita niya si Carmen. Dala pa rin ng dalaga ang kanyang anting-anting na buntot pagi.
Saka may suot din siyang kwintas na mayroong mutya ng palay bilang pandagdag proteksyon sa kanya. Hindi makapagsalita si Aling Rhoda dahil nagbabago na ang kanyang itsura. Tanging mahinang ungol lamang ng isang halimaw ang lumalabas na ingay mula sa bibig ng aswang na ito. Nagsimula na namang maglaban ang dalawa at ginagamit ng aswang na yawa ang kanyang mahahabang kuko at matutulis ng ngipin sa pag-aatake niya kay Carmen. Ang dalaga naman ay buong lakas niyang sinisikap na masugatan ang naturang aswang sa kanyang anting-anting na buntot pagi. Iha, mag-iingat ka. Opo, Lola. Lumayo na muna kayo rito. Hindi ako aalis, Apo. Bagaman ayaw umalis ni Lola Marianing doon, wala namang maitulong ang matanda, lalo na't unti-unti na ring nananakit ang kanyang katawan dahil sa lamig ng hangin sa labas. Kahit dala ng matanda ang kanyang mga anting-anting, ay hindi naman ito gumagana kung walang sapat na lakas ang gagamit nito laban sa aswang na yawa. Maya-maya pa, hindi nakatakas sa paningin ni Lola Marianing ang malaking sugat na natamo ni Carmen dahil sa sungay ng kanyang kalaban. Nasugatan ng dalaga sa kanyang bandang dibdib, kaya napahiyaw si Carmen sa sakit. Labis namang nag-aalala si Lola Marianing, ngunit nanginginig na ang katawan ng matanda. Hanggang sa nawala na nga ito ng malay nang hindi napapansin ni Carmen sapagkat abala pa rin ang dalaga sa pagkikipaglaban. Sa kabila ng nararamdamang hapdi ni Carmen mula sa kanyang sugat, ay patuloy pa rin niyang nilalabanan ang aswang na si Aling Rhoda. Mabuti na lang talaga at mayroong dalang asin at bawang si Carmen, kaya agad niya itong iwinisik sa kanyang kalaban. Bagaman hindi gaanong nasaktan ang aswang sa dalawang sangkap na yon, nakatulong naman ito para mawala sa pokus ang naturang nilalang. Katapusan mo na ngayong aswang ka. At nang makuha ni Carmen ang hinihintay niyang pagkakataon para sunggaban ng saksak sa dibdib ang aswang na yawa, ay agad na nga itong ginawa ng dalaga. Napahiyaw naman ang aswang dahil sa sakit saka ito natumba. Doon palang nagsilabasan ang mga tao sa paligid at saka palang sila tumulong nang matumba na ang aswang. Hanggang sa pinutulan na nga ito ng ulo ng mga kalalakihang naroroon. Lola? Lola? Nasaan ka? Walang narinig na tugon si Carmen, kaya agad siyang nataranta. Mabuti na lang at may mga taong nakakita sa matanda na nakahandusa ito sa lupa, kaya agad nila itong sinakluluhan. Dinala nila si Lola Marianing sa pinakamalapit na bahay mula sa kanilang kinaroroonan at doon ginamot hanggang sa magising ang matanda. Apo, salamat naman at ligtas ka. Opo, Lola. Nag-aalala ako sa inyo. Akala ko pinapahamak na kayo. Hindi, Apo. Ako ang labis na nag-aalala sa'yo. Ano? Nasaan ang sugat mo? Malaki ang sugat mo, Iha. Halika at gamutin na natin yan. Hindi na po kailangan, Lola. Tapos na pong gamutin ng mga kapitbahay nating sumaklolo sa atin. Talaga? Nako, mabuti naman kung ganon. Wala na bang masakit sa katawan mo? Wala na po. Ayos na po ako. Tsaka napatay na rin po natin ang aswang. Wala nang panganib sa paligid, Lola. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay nagpapasalamat ang mga tao kay Carmen dahil sa pagiging matapang ng dalaga. Hindi nila inaakala na isang bulag na antingera lang pala ang makatatapos sa problema ng kanilang baryo. Duwag kasi ang mga tao sa kanilang baryo at walang ni isa sa kanila ang may lakas ng loob na labanan ang aswang na yawa sa kanilang lugar dahil sa laki nito. Ngunit si Carmen na walang paningin ang naglakas ng loob at nagtagumpay din sa huli. Magmula noon, naging mapayapa ng muli ang kanilang baryo at kinikilala na nga si Carmen bilang bulag na bayaning antingera na manlulupig ng aswang na yawa. Kumusta mga kalakbay? Panibagong kwento po tayo ngayon.
na pinamagatang Lalaking Yumaman sa Mutya ng Kawayan. Maraming dekada na ang lumipas magmula nang may lalaki sa Zamboanga del Norte ang yumaman ng dahil sa mutya ng kawayan. Hindi talaga inaasahan ng lahat ang napakalaking pagbabago sa kanyang buhay mula sa pagiging lupa na naging langit. Patungkol kay Nicanor ang kwentong ito. Batay ito sa sarili niyang karanasan sa mutya ng kawayan na nagpabago sa guhit ng kanyang kapalaran. Isang balo si Nicanor. Pumanaw ang kanyang asawa makalipas ang 3 linggo magmula nang ikasal sila. Kaya wala ring anak ang naiwan sa lalaki. Mayroon kasing malubhang karamdaman ang asawa ni Nicanor, ngunit pinili niya pa ring pakasalan ang babae. Nagbabakasakali, napapaboran sila ng tadhana at hahayaang lumigaya hanggang sa sabay silang tumanda. Pero hindi ganoon ang nangyari dahil hindi nakayanan ng babae ang kanyang sakit. Lubhang napakasakit kay Nicanor ang pagkawala ng kanyang asawa, lalo na't saksi siya kung paano nilalabanan ng babae ang kanyang sakit at pinilit na mabuhay para kay Nicanor. Gayunpaman, hindi iniwan ni Nicanor ang matandang ina ng kanyang asawa. Matagal na rin kasing namayapa ang lalaking biyanan ni Nicanor, kaya walang ibang kasama ang babaeng biyanan niya na si Lola Esperanza kung iiwan niya ito ng mag-isa. May mga pamilya na rin kasi ang mga kapatid ng namayapang asawa ni Nicanor. Nakadidismayamang isipin, pero wala ni isa sa mga iyon ang gustong alagaan ng kanilang ina, kaya si Nicanor na lang ang umako sa responsibilidad. Kasama nga ni Nicanor ang matanda sa kanyang bahay at siya na ang nag-aalaga rito. Mula pa noon, ang ikinabubuhay lang ni Nicanor ay ang paggawa ng mga muebles. Mahusay kasi ang lalaki sa ganitong larangan at namanan niya pa ang kakayahang iyon sa kanyang namayapang ama. Kadalasan sa mga muebles na ginagawa ni Nicanor ay ang mga upuan, mesa, aparador, kabinet at marami pang iba na yari lang sa kawayan. Mayroon naman kasi silang malaking taniman ng mga kawayan, kaya iyon ang ginagamit ng lalaki sa kanyang hanap buhay. Isang araw nga noon, bandang 4:00 ng hapon, nasa loob ng kawayanan si Nicanor at namumutol nga siya ng mga kawayan. May nagpapagawa kasi sa kanya ng isang seat ng mesa at mga upuan, kaya iyon nga ang tinatrabaho ng lalaki. Hapon na nang mamutol siya ng kawayan dahil sobrang lakas nga ng ulan sa buong umaga. Bandang 2:00 na nang tumila ang ulan, kaya saka lang nakapamutol ang lalaki. Pagkatapos niyang mamutol ng mga kawayan, pinasan na nga niya ang mga iilan sa mga yon upang hakutin papunta sa kanyang bahay. Babalikan naman niya ang iba pang naputol niya hanggang sa matapos ang paghahakot. At habang naglalakad na si Nicanor palabas ng kawayanan, aksidenteng nasagi ng kanyang balikat ang malaki at matulis na sanga ng kawayan. Aray naman, pambihira. Kung kailan pa uwi na ako saka pa nasugatan. Dumugo nga kaagad ang balikat ni Nicanor, ngunit hindi pa naman iyon ganoon kahapdi. Kaagad na binunot ng lalaki ang kanyang itak, saka pinutol ang sanga na yon. Nang sa gayon ay hindi na siya masagi pa nitong muli. Kaya nga lang, pagputol niya ng sanga ay napansin ni Nicanor ang pagbuhos ng tubig mula sa loob noon, kasabay ang isang bato. Nasundan kaagad ng kanyang mga mata ang batong iyon. Ano naman to? Bato sa loob ng kawayan? May ganito pala. Nakakunot ang noo ng lalaki habang sinusuri niya ang bato. Iniligay niya lang muna iyon sa kanyang bulsa, saka umuwi na kaagad. Pagdating niya sa kanyang bahay, kaagad niya itong isinangguni sa kanyang binan na si Lola Esperanza ang tungkol sa batong iyon. Hindi naman makapaniwala si Nicanor sa kanyang narinig. Nako, anak, isa itong mutya. Ano po, inay? Mutya? Oo, sa loob ng kawayan ito nanggaling, di ba? Maulan kanina,
Wala ngang duda na isa itong mutya ng kawayan. Napakapalad mo at ikaw ang nakakuha nito, iho. Ano po bang kagamitan nito? Marami, iho. Pwedeng pampaswerte, pagbibigay ng proteksyon, pangontra sa mga masasamang nilalang at iba pa. Ingatan at itago mo iyan, anak. Huwag na huwag mong iwawala. Sige po, Nay. Kinaumagahan nga noon, tanghaling tapat, nang marinig ni Nicanor na may lasing ang nagwawala sa labas ng kanyang bahay. At nang kanya itong tiningnan, ay bumungad sa kanyang paningin si Joaquin, ang kalaban niya sa paggagawa ng mga muebles. Agad na pumanaog si Nicanor sa kanyang bahay para harapin ang lasing na si Joaquin. Paring Nicanor, ang dami mo yatang kawayan na naputol ngayon ah. Talagang kinakalaban mo na ako sa paggawa ng mga muebles ano? Napipirwisyo na ang hanap buhay ko sa'yo. Paring Joaquin, lasing ka na. Umuwi ka na lamang sa inyo. Anong laseng? Hindi ako laseng. Pinagsisipa ni Joaquin ang mga kawayan ni Nicanor na nakahilira sa silong ng kanyang bahay. Bagaman malakas ang busis ng lasing na lalaki, ay mahinahon pa rin si Nicanor. Nanggugulo na si Joaquin sa labas ng bahay, kaya napanaog na rin ang bahay si Lola Esperanza. Hoy, lalaki! Anong ginagawa mo rito? At nanggugulo ka? Inay, lasing po ito kaya wag na po ninyong patulan. Mabuti pa po, bumalik na kayo roon sa loob. Ayaw ko. Ang ingay-ingay ng lalaking yan. Hoy, tanda! Pagsabihan mo yung manugang mo ha. Inaagaw niya ng hanap buhay ko eh. Yung mga kliyente kong nagpapagawa sa akin ng muebles, nagsilipat na sa kanya. Siguro ay hinimok niya ang mga yon. Abay, loko kang bata ka. Sadyang mas magaling lang gumawa si Nicanor kaysa sa iyo. Hindi niya hinihimok ang mga iyon dahil kusa silang lumilipat. Paano ba naman kasi? Putso-putso raw iyang mga gawa mo at ang bilis masira. Matapang si Lola Esperanza na makipag-away. Kahit babae man ang kanyang kalaban o maski lalaki. Kung gaano katapang ang matanda, ganoon naman kaduwag si Nicanor. Hindi kasi sanay ang lalaking yon na makipagsagutan. Tunay naman talagang mas magaling gumawa ng mueble si Nicanor kaysa kay Joaquin. Kaya nga lumipat sa kanya ang mga dating kliyente ni Joaquin. Naunang gumagawa ng mueble si Joaquin noon. Wala pa kasi siyang kakumpetensya sa lugar nila sa umpisa. Ngunit nang sinubukan din ni Nicanor na gawin iyong negosyo, lalo na't marunong din naman siya noon, hindi niya inaakalang magkakaroon siya ng kliyente hanggang sa marami-rami na rin ang nakakakilala sa kanya. Maya-maya pa, inaaya na nga ni Nicanor ang kanyang binan na pumasok na sila ng bahay at huwag nang patulan pa ang lasing para hindi na lalong lumaki pa ang gulo. Pagalit namang umalis si Joaquin sa bahay na yon. Kinaumagahan, nagtungo si Nicanor sa kanilang sakahan sa bukid. Bukod kasi sa paggawa ng mga muebles, ay mayroon ding ikinabubuhay ang lalaki sa sakahan, katulad ng mais, saging, kamute, kamuting kahoy at iba pa. Nagbubunot lang ng mga damo si Nicanor sa kanyang maisan nang makaramdam siya ng paggulo sa kanyang tiyan. Hindi nagugutom ang lalaki, bagkus ay nadudumi. Pambihira, dito pa talaga. Maalas naman oh. Dali-dali na ngang tumayo ang lalaki, saka mabilis siyang naglakad takbo papunta sa ibaba ng kanyang maisan, na kung saan naroon ang sapa. Kaagad na naghanap ng magandang pwesto si Nicanor para doon na dumumi. At ilang minuto lang ang lumipas ay natapos na rin siya. Naglalakad na ang lalaki pabalik sa kanyang maisan. Ngunit pagdaan niya sa malaking puno ng tugas ay nagulantang na lang si Nicanor nang may biglang lumitaw sa kanyang harapan. Sino ka? Saan ka nang galing? Isang engkanto ang nilalang na yon. Kaya parang nilamon sa kaba ang buong sistema ni Nicanor. Huwag kang matakot sa akin, kaibigan. Naparito ako
para makipagkaibigan sa'yo. Engkanto? Isa kang engkanto? Tama nga ang hula ni Nicanor. Isang engkanto ang kanyang kaharap at nakatira iyon sa malaking puno ng tugas. Nagtabi-tabi po naman kanina ang lalaki pagdaan niya roon. Lalo na't alam niya na may nilalang talagang nakatira sa punong iyon. Ngunit hindi lang sukat akalain ni Nicanor na makakasalamuhan niya ang naturang nilalang. Sobrang lakas na nga ng pagtahol ng aso na napadaan lang sa lugar. Umaalalong ito hanggang sa hinimatay na nga ang lalaki sa harapan mismo ng naturang puno. Doon ay nagulantang si Nicanor. Nang pagkagising niya ay tila ba nasa ibang mundo na siya at kasama niya pa ang engkanto. Napakaganda ng mundong iyon at punong-puno ng gusali ang paligid. Tila ba yari sa ginto ang mga gusali at ang liwanag ng buong lugar. Kakaiba rin ang mga tao, lalo na ang paraan ng kanilang pananamit ay hindi katulad sa nakagisnan ni Nicanor. Ang lahat ng naroroon ay napakahiwagang tingnan. Nasaan ako? Anong lugar to? Ipinasyal lang kita sa aking mundo, kaibigan. Ano? Hindi, ibalik mo ako sa amin. Oo naman, pero hayaan mo muna akong sabihin sa'yo ang ilang mga bagay patungkol sa mutya ng kawayan na nakuha mo. Ano? Bakit? Ano bang mayroon sa mutya ng kawayan? Doon nga sinabi ng engkanto ang mga bagay na dapat gawin ni Nicanor upang lalong maging mabisa ang mutya. Kadalasan ay pangontra lang iyon sa mga aswang. Ngunit nalaman ni Nicanor na maaari rin palang gamitin sa kanyang hanapbuhay bilang tagagawa ng muebles. Nalaman ni Nicanor ang sikreto kung paano gamitin ang mutya ng kawayan. Isang sikreto mula sa engkanto na si Nicanor lamang ang dapat na makakaalam. Tuloy ay manghang-mangha si Nicanor sa kanyang mga nalaman. Nawala na nga ang nararamdaman niyang takot para sa engkanto. Lalo na't ramdam niya na hindi masama ang nilalang na yon. Gawin mo ang mga sinasabi ko, kaibigan. Magiging mayaman ka sa mutyang yan kung susundin mo ako. Oo naman kaibigan, susubukan ko. Maraming salamat sa iyo. O siya, sige. Bumalik na tayo sa mundo ninyo. Sa isang iglap lang ay muling nagdilat ng mga mata si Nicanor at nakita niyang nakabalik na nga siya sa mundong ito. Nahihilo pa nga ang lalaki, ngunit mabilis na siyang tumayo para umuwi sa kanyang bahay. Pagka-uwi ni Nicanor, nagulat siya sa kanyang natanaw habang nasa malayo pa siya. Marami kasing mga tao ang naroroon sa balkonahe ng kanyang bahay at hindi niya alam kung bakit. Kaya nagmamadali na nga siyang lumapit doon. Nang makalapit ang lalaki at nasa labas na siya ng kanyang bahay, ganoon na lang ang gulat ng lahat nang makita siya ng mga iyon. Lalong-lalo na si Lula Esperanza. Mahabaging langit, Nicanor, saan ka ba nanggaling? At ngayon ka lang umuwi. Po, sasakahan lang naman po ako, Nay. Anong sasakahan? Ilang araw ka na naming hinahanap doon, pero wala ka naman doon, iho. Kumunot ang noo ni Nicanor. Kinakabahan kaagad ang lalaki nang malaman niyang 3 araw daw siyang nawawala at pinaghahanap ng mga kapitbahay nila. Sa tansya kasi ng lalaki, nasa 3 oras lang siyang dinala ng engkanto sa ibang mundo o dimensyon. Pero 3 araw na pala. Nakapagtatakang hindi nakita ng mga kapitbahay niya ang kanyang katawan na walang malay sa harapan ng malaking puno. Iniisip na lang ni Nicanor na baka nilinlang ng engkanto ang paningin ng mga taong naghahanap sa kanya. Kinuha na nga kaagad ni Nicanor ang mutya ng kawayan sa ginawa itong kwintas nang sa gayon ay kasama niya ang bagay na iyon kahit saan siya magpunta. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi nagtagal ay mayroong mayamang mag-asawa ang pumunta sa bahay ni Nicanor at hindi niya kilala ang mga iyon. Iyon pala, nais ng mag-asawa na magpagawa ng maraming muebles kay Nicanor para sa bagong bahay na lilipatan nila. Malaki ang inalok na bayad ng mag-asawa sa kanya, kaya hindi na nagatubili pa si Nicanor na tanggapin iyon. Tuwang-tuwa naman si Nicanor dahil magkakaroon siya ng malaking kita sa buong buwan na iyon.
Nang malaman ng kalaban niyang si Joaquin ang tungkol sa bagay na yon, agad ngang naghasik ng away ang lalaki. Galit na galit si Joaquin dahil sa labis na kainggitan. Paunti na kasi ng paunti ang kliyente ni Joaquin, habang parami naman ang parami ang kay Nicanor. Pero dahil ayaw nga niya ng gulo o anumang away, hindi niya pa rin pinatulan si Joaquin. Nagsimula na nga magtrabaho si Nicanor. Masaya siyang namumutol ng mga kawayan upang gawin ang mga muebles na ipinapagawa ng kanyang bagong kliyente. Kahit nakapapagod iyon, pero masaya naman si Nicanor sa kanyang mga ginagawa at lalo pa niyang pinag-usayan ang mga iyon. Dugot pawis nga ang kanyang puhunan dahil lagi naman siyang nasusugatan. Hanggang sa isang araw, sa sobrang dami ng kailangan gawin ni Nicanor, ay nakaramdam siya ng pagod sa kanyang katawan. Nilagnat nga ang lalaki at nananakit ng gusto ang katawan niya. Hindi naman niya inaasahang dadalawin siya ng engkanto at nag-uusap nga sila. Tinulungan naman siyang pagalingin ng engkantong iyon. Sa kabilang banda, aksidenteng nakita ni Joaquin si Nicanor na mayroong hinahawakang kwintas at parang nagdarasal. Nasa loob lang si Nicanor ng kanyang bahay, ngunit nakalimutan niyang isarado ang bintana. Tuloy ay nakita siya ni Joaquin. At dahil dito, naisip ni Joaquin na baka mayroong itinatagong pampaswerte si Nicanor at iyon na nga ang kwintas ng mutya. Bagaman hindi pa alam ni Joaquin na mutya ng kawayan ang naturang kwintas. Dahil dito, isang hindi magandang balak ang sumagi sa isipan ni Joaquin at naisip na nanakawin niya ang kwintas na yon. Kinagabihan nga noon, maagang natulog si Nicanor dahil masama pa rin ang kanyang pakiramdam. Sinabi naman ng engkanto na kinabukasan ay gagaling na siya, kaya natulog na nga ang lalaki ng maaga. Ngunit ang hindi alam ni Nicanor, kanina pa pala mayroong ibang tao sa loob ng kanyang bahay. Hindi nila napansin si Joaquin na pumasok at nagtago sa sulok ng kanilang kusina ng ilang oras. Maging si Lola Esperanza ay hindi rin napansin ang presensya ni Joaquin. Madilim kasi sa pinagtataguan ng lalaki at saktong-sakto ang kanyang pagtago roon. Hanggang sa ikinandado na nga ni Lola Esperanza ang kanilang pintuan. Wala silang kaalam-alam na may nakapasok na pala. Kaya nang mahimbing nang natutulog sina Nicanor at Lola Esperanza, pinasok na nga ni Joaquin ang kwarto ng lalaki. Doon ito nakita ang suot na kwintas ni Nicanor. Hindi naman nagtagal, nagulantang si Nicanor nang marinig niya ang malakas na pagsigaw ng lalaki. Labis pang nagulat si Nicanor nang bumungad sa kanyang paningin si Joaquin. Napapasigaw naman si Joaquin dahil sa sobrang init ng mutya ng hawakan niya iyon. Joaquin? Anong ginagawa mo rito? Nicanor, iho, bakit ka sumigaw? Anong nangyayari? Sa gulat nilang lahat ay hindi nakakilos sina Nicanor at Lola Esperanza. Samantalang si Joaquin ay mabilis nang tumakbo papunta sa tapat ng bintana, saka iyon binuksan at tumalon. Pagkatapos ay mabilis ding tumakbo ang lalaki palayo sa bahay ni Nicanor. Nagkakagulo tuloy ang magbinan sa pangyayaring iyon at nabulabog din ang kanilang tulog. Muling sinara ni Nicanor ang kanyang bintana, saka pinabalik ang matanda sa kanyang silid. Napagtanto ni Nicanor na tinangkang nakawin ni Joaquin ang kanyang mutya ng kawayan. Ngunit hindi na lamang niya iyon pinalaki pa. Pinalampas na lang ni Nicanor ang pangyayaring iyon. Ngunit nagdubli ingat na lang siya sa kanyang mutya. Makalipas ang ilang araw ay lalo pang sinikapan ni Nicanor ang kanyang pagtatrabaho. Parami ng parami na rin ang mga taong nais magpagawa sa kanya ng mga muebles. Lagi na nga siyang dinadayo ng maraming kliyente sa kanyang bahay. At sa paglipas ng panahon, marami na ang nakakakilala kay Nicanor. Hanggang sa nakaipon na siya at nakapagpapatayo ng sarili niyang shop sa paggawaan ng muebles. At habang nagtatagumpay si Nicanor, wala nang nagawa pa si Joaquin kundi mainggit na lang ng gusto. Hanggang sa dumating din ang panahon na tuluyan na ngang lumaki ang paggawaan ni Nicanor. Marami na rin siyang tauhan at kilala na rin siya bilang isa sa mga pinakamayaman sa kanilang lugar. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat sa pakikinig, mga kalakbay.